Sa isang malawak na opisina na may mga bintanang nagbibigay tanaw sa kabiserang lungsod, isang babae ang abala sa kanyang trabaho. Siya si Rhea, isang matagumpay na negosyante at may-ari ng sariling kumpanya, ang R&R Enterprises. Sa kanyang edad na 35, nakamit na niya ang mga pangarap na minsan ay tila napakalayo. Lumaki si Rhea sa hindi gaano kasimpleng pamumuhay sa probinsya. Galing kasi siya sa isang maimpluwensyang pamilya. Ngunit ang kanyang sipag, tiyaga at talino ang nagdala sa kanya sa kinaroroonan niya ngayon. Sa kabila ng lahat ng tagumpay, laging may bumabalot na misteryo sa kanyang pagkatao, lalo na pagdating sa kanyang pamilya. Isang araw habang abala si Rhea sa isang pulong kasama ang kanyang mga kasamahan, napansin ni Angela, isa sa mga marketing executives, ang kakaibang kalungkutan sa mga mata ni Rhea. Matapos ang meeting, nilapitan siya ni Angela. Ma'am Rhea, may problema po ba? Napansin ko kasing parang malalim ang iniisip niyo kanina. Tanong ni Angela. Ngumiti si Rhea at bahagyang itinagilid ang ulo. Wala naman, Angela. Maraming bagay lang na kailangang pagtuunan ng pansin. Salamat sa pag-aalala. Habang papalabas si Angela ng opisina, narinig niyang may mga nag-uusap sa pantry tungkol kay Rhea. Alam mo ba? Wala pa rin palang asawa si Ma'am Rhea. Ang ganda at ang talino pa naman niya. Sabi ni Jan, isa sa mga empleyado sa kumpanya. Oo nga eh. Lagi ko ring iniisip yun. Parang ang dami niyang tinatago. Sagot ni Mia, na kapwa rin empleyado. Sa gitna ng mga bulong-bulungan, laging lumalabas ang katanungan tungkol sa personal na buhay ni Rhea. Sa kabila ng kanyang tagumpay at yaman, walang nakakaalam ng tunay niyang kwento. Ang tanging alam nila ay mag-isa siyang namumuhay at walang anumang bakas ng pamilya sa kanyang buhay. Habang pauwi si Rhea isang gabi, napaisip siya sa mga salitang narinig. Ang katotohanang iniiwasan niyang pag-usapan ng kanyang pamilya ay dahil sa sakit ng mga alaala na kanyang gustong kalimutan. Habang nagmamaneho, bumalik sa kanyang isipan ng mga nakaraan. Noong bata pa si Rhea, saksi siya sa paghihirap ng kanyang mga magulang. Namulat siya sa mga pagsubok at sakripisyo ng kanyang mga magulang para palaguin at payamanin pa ang kanilang negosyo. Subalit ang mga kaganapang ito ang naging dahilan ng kanyang determinasyon na magtagumpay. Ang kanyang mga magulang ang masasabi nating naging inspirasyon niya. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang hilihim na bumabalot sa kanyang pagkatao na ayaw niyang mabunyag. Pagdating sa kanyang tahanan, isang malaking bahay sa isang eksklusibong subdivision, tumingin si Rhea sa paligid. Walang pamilya na sumalubong sa kanya. Walang anak na nagtatakbo upang yumakap. Bagamat napapalibutan ng yaman, ang kanyang puso ay tila ba may kulang. Pumasok siya sa kanyang silid at naupo sa tabi ng kanyang kama. Binuksan niya ang isang lumang kahon na puno ng mga alaala, mga lumang larawan, mga sulat at iba pang mga bagay na nagpapaalala sa kanya ng nakaraan. Sa ilalim ng lahat ng ito, naroon ang isang liham ng kanyang nanay na hindi niya kayang mabuksan. Habang hawak ang liham, naramdaman ni Rhea ang bigat ng alaala at mga tanong na bumabalot sa kanyang isipan. Ano nga ba ang lihim na tinatago niya? Ano ang tunay na dahilan kung bakit ayaw niyang pag-usapan ang kanyang pamilya? Sa paglipas ba ng mga araw ay unti-unti bang mabubunyag ang katotohanan? Sa kabila ng lahat na natili siyang matatag at determinado, si Rhea, ang mabait na milyonarya ay may kwento ng pag-asa, sakripisyo at misteryo na patuloy na bumabalot sa kanyang buhay. Kinabukasan matapos ang isang mahabang araw sa opisina, nagpasya si Rhea na dumalo sa isang charity event na matagal na niyang sinusuportahan. Ang event na ito ay para sa mga batang nangangailangan ng edukasyon sa isang malayong probinsya. Kilala si Rhea sa kanyang bukas palad na pagtulong, kaya't laging inaabangan ang kanyang presensya sa mga ganitong okasyon. Sa pagdating niya, sinalubong siya ni Marco, ang organizer ng event. Rhea, salamat naman at nakarating ka. Bati ni Marco habang kinakamayan siya. Walang anuman, Marco. Alam mo namang laging bukas ang puso ko para sa mga ganitong gawain. Sagot ni Rhea habang umingiti. Habang naglalakad sila patungo sa venue, nakita ni Rhea ang mga batang masayang naglalaro at nag-aaral. Napalitan ng ngiti ang kanyang pagod sa mukha. Sa bawat oras na nakikita niya ang mga batang ito, nararamdaman niyang may kabuluhan ang kanyang buhay. Ma'am Rhea, sigaw ng isang batang babae habang tumatakbo papalapit sa kanya. Salamat po sa mga libro. Ang saya-saya ko po kasi marami na po akong natututunan.
Ngumiti si Rhea at yumuko upang yakapin ang bata. Masaya akong marinig yan. Pagpatuloy mo lang ang pag-aaral at siguradong malayo ang mararating mo. Habang nag-uusap ang dalawa, lumapit si Angela na sumunod pala sa kanya mula sa opisina. Ma'am Rhea, pwede po ba kitang makausap sandali? O naman Angela, ano bang kailangan? Sagot ni Rhea. Napansin ko lang po kasi na lagi po kayong abala. Wala po ba kayong oras para sa sarili nyo? Ang dami nyo pong ginagawa eh. Tanong ni Angela na may halong pag-aalala. Huminga ng malalim si Rhea at tumingin sa paligid. Angela, alam mo, bis gusto kong abalahin ang sarili ko. Alam ko namang walang naghihintay sa akin sa bahay, kaya't mas pipiliin kong tumulong na lang sa mga nangangailangan. Pero ma'am, di po ba kayo nalulungkot? Laging may kulang kahit gaano po tayo kaabala. Patuloy ni Angela. Saglit na nag-isip si Rhea bago sumagot. Oo, may mga oras na nararamdaman kong parang may kulang sa akin. Pero sa bawat ngiti at saya ng batang to, nararamdaman kong sapat na ito para sa akin. Habang patuloy ang vet, mas lalo pang naipakita ni Rhea ang kanyang malasakit sa mga nangangailangan. Nagbigay siya ng mensahe sa harap ng mga bisita na nagpapakita ng kanyang dedikasyon at pagmamahal sa kanyang advokasya. Alam nyo, ang bawat isa sa atin ay may kakayanang magbigay, hindi man sa material na bagay kundi sa oras at pagmamahal. Kaya't patuloy tayong tumulong, lalo na sa mga batang nangangailangan ng ating suporta. Wika ni Rhea. Matapos ang event, nagpasya si Rhea na umuwi na. Habang nagmamaneho pa uwi, muling bumalik sa kanyang isipan ng mga tanong at alaala ng kanyang nakaraan. Alam niyang hindi lahat ng tanong ay kayang sagutin ng kasalukuyan. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, patuloy siyang magpupursige na gawin ng tama at magbigay ng inspirasyon sa iba. Pagdating sa bahay mula sa charity event, naupo si Rhea sa kanyang sofa at tumitig sa dingding. Sa kabila ng kanyang tagumpay, may isang bahagi ng kanyang buhay na laging bumabagabag sa kanya. Ito ay ang kanyang pamilya. Alam ng ilang malalapit na kaibigan na may mga magulang pa si Rhea, ngunit lahat sila ay nasa ibang bansa. Isang gabi habang nagkakape si Rhea sa kanyang hardin, dumating si Angela upang magdala ng mga dokumento mula sa opisina. Ma'am Rhea, ito na po pala yung mga kailangan niyo para sa meeting bukas, sabi ni Angela. Sige, salamat Angela. Halika, samahan mo muna ako rito saglit. Gusto kong mapagpahinga muna bago tignan ng mga yan. Alok ni Rhea. Habang umuupo si Angela, napansin niya ang larawan sa isang maliit na mesa malapit kay Rhea. Ito ay larawan ni Rhea kasama ang kanyang mga magulang noong bata pa siya. Ma'am, ang ganda po ng larawan. Mga magulang niyo po ba yung kasama niyo dyan? Tanong ni Angela. Gumiti si Rhea, ngunit bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Oh Angela, yan yung mga magulang ko. Matagal na naming hindi nakakasama ang isa't isa. Ma'am, kung hindi po masyadong personal, bakit po hindi na kayo nagkikita? Tanong ni Angela na puno ng pag-aalala. Tumigil si Rhea sandali bago sumagot. Alam mo Angela, may mga bagay kasi na mas mabuting hindi na pinag-uusapan. Pero ang masasabi ko lang, may mga desisyon tayong ginagawa sa buhay na minsan ay naglalayo sa atin sa mga taong mahal natin. Nagkaroon ng maikling katahimikan bago muling nagsalita si Angela. Ma'am, alam ko pang may rason kung bakit hindi nyo sinasabi ang kwento nyo pero sana po kung dumating na ang panahon na gusto nyong magbukas, nandito lang po kami para makinig. Salamat Angela, sobrang na-appreciate ko ang malasakit mo. Sagot ni Rhea habang pinipilit ngumiti. Habang nagpapalipas ng oras sa hardin, bumabalik sa alaala ni Rhea ang huling pag-uusap niya sa kanyang mga magulang. Isang desisyon ang ginawa ni Rhea na hindi nila naiintindihan at tinanggap. Ang desisyong iyon ang naging dahilan ng kanilang paglayo sa isa't isa. Bagamat masakit, kinilangan ni Rhea na piliin ang landas na sa tingin niya ay tama para sa kanyang sarili. Sa gabing iyon, bago matulog, binuksan ni Rhea ang liham mula sa kanyang nanay. Sa loob ng maraming taon, hindi niya magawang basahin ito dahil sa takot na muling magbalik ang mga sugat ng nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niyang panahon na upang harapin ang katotohanan. Anak, mahal ka namin. Sana'y maunawaan mo ang aming mga desisyon tulad ng pag-unawa namin sa iyo. Lagi kang nasa puso namin, kahit saan ka man naroroon ngayon. Mama, Papa.
Habang binabasa ang liham, hindi mapigilan ni Rhea ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Sa kabila kasi ng lahat, mahal pa rin siya ng kanyang mga magulang. Ngunit ang mga sugat ng nakaraan ay hindi basta-basta mawawala. Kailangan niya ng panahon upang tuluyang maghilom. Ang buhay ni Rhea ay puno ng mga pagsubok at misteryo. Ngunit sa bawat takbang na kanyang ginagawa, lalo siyang lumalapit sa pagkakaroon ng kapayapaan at pagkakaunawa. Ang kanyang kwento ay patuloy na umuusad, puno ng pag-asa at pag-ibig, kahit na ang daan patungo sa kapayapaan ay mahirap at puno ng pagsubok. Sa mga sumunod na linggo, lalong naging abala si Rhea sa kanyang kumpanya. Bukod sa kanyang mga charity events, lagi siyang nagbibigay ng oras para makihalubilo sa kanyang mga empleyado. Isang araw habang nagkakape si Rhea sa opisina, lumapit sa kanya si Karen, ang kanyang sekretarya. "Ma'am, may oras po ba kayo mamaya? Gusto lang sana kayong makita ng mga empleyado sa lunch para magbigay ng update tungkol sa ating mga bagong proyekto," sabi ni Karen. "Sige, oo naman Karen. Sabihan mo sa kanila pupunta ako mamaya," sagot ni Rhea habang umingiti. Pagdating ng hapon, pumunta si Rhea sa lounge kung saan naghihintay ang kanyang mga empleyado. Masaya siyang nakipag-usap at nakipagbiroan sa kanila. Hindi lamang siya boss para sa kanila, kundi isang kaibigan na handang makinig at tumulong. "Magandang hapon sa inyong lahat. Kumusta ang araw niyo?" bati ni Rhea sa mga empleyado. "Magandang hapon din po Ma'am Rhea. Ayos lang po kami, kayo po?" sagot ni Jan, ang head ng marketing department. "Ayos naman ako Jan. Gusto ko lang magbigay ng update tungkol sa mga bagong proyekto natin at syempre, gusto ko rin magpasalamat sa inyo sa patuloy na sipag at dedikasyon nyo," sabi ni Rhea. Habang nag-uusap sila, biglang sumingit si Mia. "Ma'am Rhea, malapit na po pala ang kaarawan nyo, no? May plano po ba kayong celebration?" Ngumiti si Rhea. "Ay, alam nyo naman ako. Hindi ako mahilig sa mga grandeng selebrasyon pero gusto ko sana kayong pasalamatan ulit sa lahat ng ginagawa nyo kaya sa susunod na linggo, maghanda kayo dahil may mga regalo ako para sa inyong lahat." Nagulat ang mga empleyado. "Ma'am, kayo po dapat ang nireregaluhan namin, hindi kami," sabi ni Karen. "Hindi Karen, mas gusto kong magbigay kaysa tumanggap. Ang inyong kasipagan at dedikasyon ang pinakamagandang regalo para sa akin," paliwanag ni Rhea. Dumating ang araw ng kaarawan ni Rhea. Imbis na siyang tumanggap ng mga regalo, siya pa ang nagbigay sa kanyang mga empleyado. Lahat ay nakatanggap ng mga personal na gamit na alam niyang magugustuhan nila. "Happy birthday Ma'am Rhea! Maraming salamat po sa regalo," sabi ni Angela habang tinatanggap ang kanyang regalo. "Happy birthday Ma'am, sana po maging masaya kayo sa araw na ito," dagdag pa ni Jan. "Maraming salamat sa inyo. Masaya ko na makita kayong masaya," sabi ni Rhea habang nakangiti. Habang nagdiriwang sila, muling naramdaman ni Rhea ang init ng pamilya sa piling ng kanyang mga empleyado. Bagamat wala siyang sariling pamilya sa tabi, ang pagmamahal at respeto ng kanyang mga empleyado ang nagpapatibay sa kanya. Matapos ang selebrasyon, bumalik si Rhea sa kanyang opisina at naupo sa kanyang mesa. Napaisip siya sa mga nagdaang taon, sa mga pagsubok at tagumpay, sa mga alaala ng kanyang pamilya at sa mga pangarap na nais niyang makamit. "Ma'am Rhea, pwede po bang makausap kayo sandali?" tanong ni Karen habang kumakatok sa pintuan. "O naman Karen, pasok ka," sagot ni Rhea. "Ma'am, gusto ko lang po sabihin na sobrang hanga po talaga kami sa inyo. Sa lahat po ng ginagawa ninyo para sa amin at sa mga nangangailangang tao, kayo po ang inspirasyon namin," sabi ni Karen na may ngiti sa labi. "Naku, salamat Karen. Ang totoo niyan, kayo rin ang inspirasyon ko. Sa bawat araw na pumapasok ako rito, nararamdaman kong may kabuluhan ng lahat ng ginagawa ko dahil sa inyo," sagot ni Rhea habang hinahawakan ang kamay ni Karen. Sa mga simpleng araw at malalaking selebrasyon, patuloy na ipinapakita ni Rhea ang kanyang malasakit at pagmamahal sa mga tao sa paligid niya. Sa kabila ng mga tanong at misteryo ng kanyang nakaraan, ang kanyang kasalukuyan ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Sa bawat takbang, lalo niyang nararamdaman ang tunay na halaga ng buhay, ang pagmamahal sa kapwa at ang pagbibigay ng sarili sa iba. Isang hapon bago umuwi ang lahat, naiwan si Rhea at ang kanyang sekretarya na si Karen sa opisina. Abala si Rhea sa pag-aayos ng ilang mga dokumento habang si Karen naman ay naghahanda ng kanyang mga gamit. "Ma'am Rhea, gusto niyo po bang sumama muna sa akin sa pantry? May gusto lang po kasi sana akong ikwento," tanong ni Karen. "Sige Karen, kailangan ko rin naman ng pahinga," sagot ni Rhea habang nagsasara ng mga folder. Sa pantry, naupo silang dalawa at nagsimula ng magkwentuhan. "Ma'am, alam niyo po ba, may boyfriend na ako," masayang sabi ni Karen.
Talaga, Karen? Ang saya naman. Kamusta naman kayo? Tanong ni Rhea na may ngiti sa labi. Maayos naman po, ma'am. Siya po si Mark. Nakilala ko po siya sa isang seminar natin. Mabait siya at napaka-supportive. Kwento ni Karen na puno ng saya. Masaya akong marinig yan, Karen. Sana ay magpatuloy ang inyong magandang samahan. Sagot ni Rhea. Habang nagkukwentuhan sila, napansin ni Karen ang kakaibang lungkot sa mga mata ni Rhea. Ma'am, paano po kayo? I mean, kayo po ba? May karelasyon po ba kayo ngayon? Tanong ni Karen na may pag-aalala. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Rhea. Wala, Karen. Masaya na akong ganito. Sagot ni Rhea habang umiiwas ng tingin. Pero ma'am, sa ganda at bait niyo po, siguradong maraming humahanga po sa inyo. Bakit po parang hindi niyo pinag-uusapan ang tungkol sa buhay pag-ibig niyo? Patuloy na tanong ni Karen. Huminga ng malalim si Rhea bago sumagot. Karen, alam mo kasi, may mga bagay sa buhay ko na mas pinipili kong itago. Hindi lahat ng tanong ay kailangang sagutin at hindi lahat ng kwento ay kailangang ibahagi. Sabi ni Rhea na may seryosong tono. Naramdaman ni Karen ang bigat ng mga salitang iyon. Ma'am, pasensya na po. Alam ko pong masyadong personal ang tanong ko. Gusto ko lang po kasi kayong makilala pa ng higit. Sabi ni Karen. Gumiti si Rhea at hinawakan ang kamay ni Karen. Walang problema, Karen. Naiintindihan ko. Salamat sa pag-aalala, basta tandaan mo. Masaya ako at nandito kayo at kasama ko kayo sa bawat araw. Sagot ni Rhea na may pag-aalaga. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan sa ibang mga bagay hanggang sa magpaalam na si Karen. Ma'am, uuwi na po ako. Ingat po kayo ha. Paalam ni Karen. Ingat ka rin, Karen. Salamat sa oras at kwentuhan na. Sagot ni Rhea. Pag-uwi ni Rhea sa bahay, muling bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng nakaraan. Sa kabila ng kanyang kasiyahan sa trabaho at mga kaibigan, may bahagi pa rin ng kanyang puso na nananatiling sugatan at puno ng katanungan. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy siyang nagsusumikap na harapin ang kanyang mga takot at alalahanin. Bitbit ang pangarap na balang araw matututunan niyang maghilom at makahanap ng tunay na kaligayahan. Isang gabi habang nakaupo si Rhea sa kanyang sala at nagpapahinga mula sa mahabang araw ng opisina, biglang nagring ang kanyang telepono. Nang tignan niya ang caller ID, nakita niya ang tawag ay mula sa kanyang kapatid na si Alex na nasa Amerika. Hello Alex, sagot ni Rhea habang sinusubukang itago ang kanyang pag-aalala. Rhea, kumusta ka na? Matagal na tayong hindi nag-uusap. Sabi ni Alex. Ayos lang ako Alex, ano bang kailangan mo? Tanong ni Rhea. Nararamdaman ang bigat ng usapan. Rhea, gusto ko lang sanang ipaalam na gusto ko nang makita nila mama at papa. May sakit sila ngayon. Sana makauwi ka na rito sa Amerika. Miss na miss ka na nila. Sabi ni Alex na may halong pakiusap sa boses. Biglang napuno ng emosyon si Rhea. Alex, alam mo namang hindi ganun kadali para sa akin yun. Hindi niyo iniisip ang nararamdaman ko. Ang sakit na dinulot nila sa akin ay hindi basta-bastang mawawala. Sabi ni Rhea habang nagsisimulang lumuha. Rhea, alam kong mahirap pero sana bigyan mo sila ng pagkakataon. Matagal na rin silang naghihintay. Sabi ni Alex na pilit inaayos ang sitwasyon. Hindi mo naiintindihan, Alex. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang sugat na iniwan nila sa puso ko. Hindi nila iniintindi ang nararamdaman ko. Sabi ni Rhea habang umiiyak. Rhea, patawarin mo ako. Hindi ko alam kung ano talaga ang nararamdaman mo pero sana subukan mong makipag-ayos sa kanila. Sabi ni Alex na may halong lungkot. Hindi na napigilan ni Rhea ang kanyang emosyon at biglang ibinaba ang telepono. Umiiyak siyang bumagsak sa kanyang sofa. Nararamdaman ang bigat ng mga alaala ng nakaraan. Ang sakit ng mga sugat na iniwan ng kanyang mga magulang ay muling bumalik at hindi niya alam kung paano ito haharapin. Habang nasa gitna ng kanyang pag-iyak, bumalik sa kanyang isip ang mga salita ni Alex. Alam niyang may punto ito. Ngunit, ang sakit at galit na nararamdaman niya ay masyadong malalim upang basta-basta na lang kalimutan. Sa gabing iyon, habang mag-isa si Rhea sa kanyang tahanan, napag-isipan niyang kailangan niyang harapin ang kanyang mga takot at galit. Alam niyang hindi magiging madali ngunit kailangan niyang subukan para sa kanyang kapayapaan. Ang kanyang kwento ay patuloy na nabubuo, puno ng pagsubok at pag-asa habang unti-unti niyang hinaharap ang mga sugat ng nakaraan. Sa umaga matapos ang maraming gabing pag-iisip, napagdesisyonan ni Rhea na kailangan niyang harapin ang kanyang mga magulang. Sa opisina, tinawag niya ang kanyang mga empleyado para magbigay ng isang mahalagang anunsyo. Magandang umaga sa inyong lahat.
Panimula ni Rhea habang nakatayo sa harap ng kanyang mga empleyado. May kailangan akong sabihin sa inyo. Alam niyo, kailangan kong bumalik sa Amerika upang makausap yung mga magulang ko. Sinabi kasi sa akin ng kapatid ko na may sakit na ang mama at papa ko. Nagulat ang mga empleyado at naramdaman ang bigat ng balita. Nagkatinginan sina Karen at Jan na parehong malapit kay Rhea. Ma'am Rhea, totoo po ba ito? Kailan po kayo babalik? Tanong ni Karen na halatang nalulungkot. Oo Karen, kailangan ko silang makita at harapin ng mga bagay na matagal ko nang iniiwasan, pero huwag kayong mag-alala, babalik din ako kagad. Sagot ni Rhea na may ngiti sa labi, ngunit bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Ma'am, sana po maging maayos ang lahat. Alam po naming mahirap ito para sa inyo. Sabi ni John na nakaramdam ng simpatsya. Salamat sa inyo, kailangan ko lang gawin ito para magkaroon ng kapayapaan. Tugon ni Rhea. Habang abala si Rhea sa paghahanda para sa kanyang pag-alis, palihim namang nagplano ang mga empleyado na bigyan siya ng isang surprise party bilang pasasalamat at panghihikayat. Sa araw ng kanyang pag-alis, pagdating ni Rhea sa opisina, nagulat siya nang makita ang mga dekorasyon at ang kanyang mga empleyado na nakangiti at may hawak na mga banner na nagsasabing, "Good luck, Rhea." "Surprise, Ma'am Rhea!" Sabay-sabay na bati ng mga empleyado. "Wow, hindi ko inaasahan to ah. Maraming salamat sa inyo." Sabi ni Rhea na may luha ng tuwa sa kanyang mga mata. "Ma'am, gusto lang po namin kayong pasalamatan sa lahat ng ginawa niyo po para sa amin. Sana po maging maayos ang lahat sa Amerika." Sabi ni Angela habang inaabot ang isang bouquet ng bulaklak kay Rhea. "Salamat Angela, iba talaga kayo. Kayo ang inspirasyon ko sa bawat araw." Sabi ni Rhea habang niyayakap si Angela. Naging masaya ang kanilang munting selebrasyon. Nagkwentuhan, nagkainan at nag-enjoy ang lahat. Sa kabila ng nalalapit na pag-alis ni Rhea, naramdaman niya ang init at pagmamahal ng kanyang mga empleyado. Bago siya umalis, nagbigay siya ng mensahe sa lahat. "Maraming salamat sa inyo. Kayo ang nagbibigay ng lakas sa akin, mag-iingat kayo dito at babalik din ako kagad." Pangako niya. Nang sumapit ang gabi, tinungo ni Rhea ang airport. Habang naglalakad patungo sa gate, nagbalik sa kanyang isipan ang lahat ng masasayang alaala, kasama ang kanyang mga empleyado at mga pagsubok na kanyang hinarap. Alam niyang mahirap ang susunod na mga araw, ngunit puno siya ng pag-asa na sa wakas ay magkakaroon ng kapayapaan ng kanyang puso. Pagdating sa eroplano, naupo siya at tumingin sa labas ng bintana. Sa bawat ulap na dumaraan, nararamdaman ni Rhea ang pag-asa at ang bagong simula na naghihintay sa kanya. Pagdating ni Rhea sa Amerika, agad siyang sinalubong ng kanyang kapatid na si Alex sa paliparan. Mabilis na naglakad si Rhea patungo sa kanya, ngunit halata ang awkward na tensyon sa pagitan nila. "O Alex, kumusta?" Bati ni Rhea habang tinatanggap ang isang malabong yakap mula sa kapatid. "Rhea, kumusta ang biyahe mo?" Tanong naman ni Alex na halatang kinakabahan. "Ayos naman." Maikling sagot ni Rhea habang nilalagay ang kanyang bag sa likod ng kotse ni Alex. Sa buong biyahe patungo sa bahay ng kanyang mga magulang, halos walang imika ng dalawa. Tanging tunog ng makina ng kotse at mga tanawing lumilipas ang naririnig. Sa bawat sandali ng katahimikan, naramdaman ni Rhea ang bigat ng kanyang damdamin, ang hinanakit na matagal niya nang kinikimkim. "Basta na sina mama at papa." Pagbasag ni Rhea sa katahimikan, pilit na sinusubukan maging kalmado. "Medyo mahina na sila Rhea, pero gusto talaga nilang makita ka." Sagot ni Alex na nakatingin sa kalsada. Tumango lamang si Rhea at bumalik sa kanyang mga iniisip. Alam niyang mahirap ang magiging pagkikita nilang muli, ngunit kailangan niyang harapin ito. Pagdating nila sa bahay, tumigil ang kotse at tumingin si Alex kay Rhea. "Handa ka na ba?" Huminga ng malalim si Rhea bago sumagot. "Sa tingin ko." Sa pagbukas ng pinto, nakita ni Rhea ang kanyang mga magulang na naghihintay sa sala. Ang mga alaala ng kanilang pagsasama ay bumalik sa kanyang isipan, ngunit kasama rin ang mga sugat ng nakaraan. Naglakad siya patungo sa kanila, dala ang pag-asa na sa wakas ay magkakaroon ng kaliwanagan at kapayapaan sa kanilang pamilya. Sa bawat takbang, ramdam ni Rhea ang tibok ng kanyang puso, puno ng takot at pag-asa na sa pagkakataong ito ay muling mabubuo ang nasira nilang relasyon. Inisip niya na kaya niya nang harapin ang kanyang mga magulang at patawarin sila. Ngunit nang makita niya ang mukha ng kanyang nanay na si Jessa, biglang bumalik ang lahat ng sakit ng nakaraan. Hindi niya napigilan ang bugso ng damdamin. "Rhea anak," bungad ni Jessa habang papalapit. "Mama, Papa,
Sagot ni Rhea, ngunit ang kanyang boses ay puno ng hinanakit. Hindi pa man sila nagkakalapit, naramdaman na ni Rhea ang galit na matagal niya nang kinikimkim. Bakit niyo nagawa sa akin yun? Tanong ni Rhea habang nagsisimulang lumuha. Bakit niyo kami pinaglayo ni Marcus? Napalitan ng lungkot ang mukha ni Jessa. Anak, ginawa namin yun para sa ikabubuti mo. Sagot niya, pero halatang nag-aalangan. Ikabubuti ko? Hindi niyo inisip ang nararamdaman ko. Sagot ni Rhea na puno ng galit. Si Marcos ang buhay ko noon. Mahal na mahal ko siya pero anong ginawa niyo? Tinakot niyo siya para layuan ako. Rhea, hindi mo naiintindihan. Sabi ni Manuel, ang kanyang tatay, na ngayon ay halatang nag-aalala. Hindi ko naiintindihan? Ano ang hindi ko naiintindihan? Ang naiintindihan ko, kinuha ninyo sa akin ang tanging taong mahal ko. Patuloy ni Rhea habang tuluyan ng umiyak. Tinakot niyo si Marcos, pinahiya niyo siya, at pinalayas niyo siya sa buhay ko. Panunumbat pa ni Rhea. Naging tahimik ang paligid habang umiiyak si Rhea. Ramdam ni Jessa at Manuel ang bigat ng kanilang nagawang kasalanan. Ngunit hindi nila alam kung paano magsisimula ng paghingi ng tawad. Rhea, ginawa namin yun dahil akala namin ay mas makakabuti yun para sa'yo. Ayaw lang naman naming masaktan ka. Pabulong na sabi ni Jessa. Ngunit bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Masaktan? Ano ba sinasabi niyo? Hindi ba't mas lalo niyo akong sinaktan? Balik ni Rhea habang pinapahid ang mga luha. Dahil sa inyo nawala si Marcos sa akin. Dahil sa inyo nasira ang buhay ko. Walang masabi sina Jessa at Manuel. Alam nilang malaki ang kanilang kasalanan. Ngunit sa pagkakataong iyon, wala silang magawa kundi pakinggan ang hinanakit ng kanilang anak. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman ni Rhea ang bigat ng mga ala-ala ng nakaraan at ang sakit ng pagkakahiwalay nila ni Marcos. Habang lumuluha si Rhea, nakita niya rin naman ang pagdurusa sa mukha ng kanyang mga magulang. Alam niyang kailangan niyang maghilom, ngunit ang sugat na iniwan ng nakaraan ay masyadong malalim. Sa bawat patak ng luha, naramdaman ni Rhea ang pag-asa na sa wakas ay magkakaroon na ng pagkakataon na maghilom ang kanyang pamilya, kahit pa matagal na proseso ang kanilang pagdaanan. Habang patuloy ang pagtulo ng mga luha ni Rhea, sinubukan ni Jessa at Manuel na ipaliwanag ang kanilang panig. Rhea, akala namin okay ka na. Matagal na rin nangyari yun, di ba? Sabi ni Jessa na halatang nahihirapan sa sitwasyon. Akala niyo okay na ako? Balik ni Rhea, puno ng hinanakit. Dahil sa inyo, naging miserable ang buhay ko dahil sa inyo. Hindi ko na magawang magmahal pa ng iba. Pero anak, sabi ni Jessa, kung hindi namin pinaghiwalay kayo ni Marcos, baka hindi mo nabot ang tagumpay mo ngayon. Gusto lang namin ang pinakamaganda para sa'yo, di ba? Lalo pang nagalit si Rhea. Pinakamaganda? Anong pinakamaganda ang sinasabi niyo? Ang dami kong pera, oo, pero anong silbi ng lahat ng ito kung hindi ako masaya? Wala na si Marcos at hindi ko na alam kung paano magmamahal ulit. Rhea, lumipas na ang 8 taon. Kailangan mo nang mag-move on. Sabi ni Manuel, na halatang nahihirapan ding makita ang kalagayan ng kanyang anak. Move on? Patuloy ni Rhea habang patuloy ang kanyang pagluha. Paano ako mag-move on kung hanggang ngayon ramdam ko pa rin ang sakit ng ginawa niyo? Hindi niyo naiintindihan, wala ko yung alam sa nararamdaman ko. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman ni Rhea ang bigat ng lahat ng taong pinagdaanan niya. Alam niyang hindi basta-bastang mawawala ang sakit, ngunit kailangan niyang harapin ang katotohanan at magsimulang maghilom. Tahimik na nagmamasid sina Jessa at Manuel. Alam nilang hindi nila kayang burahin ang mga sugat na kanilang ginawa. Ngunit umaasa silang darating ang panahon na mapapatawad sila ni Rhea at magkakaroon ng pagkakataon na muling buuin ang kanilang pamilya. Sa pagkakataong iyon, nagdesisyon silang maghintay at manalangin na sana sa tamang panahon ay maghilom din ang mga sugat ng nakaraan. Habang umiiyak si Rhea, bumalik sa kanyang isipan ang mga ala-ala ng kanyang nakaraan, lalo na ang mga panahon na kasama pa niya si Marcos. Nagkakilala sina Rhea at Marcos noong sila ay nasa high school pa lamang. Pareho silang honor students at madalas na nagkakasabay sa mga school activities. Isang araw habang nasa library si Rhea at nagbabasa ng libro, lumapit si Marcos at nagtanong, excuse me, pwede bang makishare ng table? Punuan kasi sa ibang upuan eh. Tanong ni Marcos na may ngiti sa labi. Oo naman, walang problema. Sagot ni Rhea habang itinabi ang kanyang mga gamit. Simula noon, naging magkaibigan na sila.
Palagi silang nakikita sa library, sa mga school events at maging sa mga group projects. Unti-unting naramdaman nila ang espesyal na damdamin para sa isa't isa. Isang gabi matapos ang isang matagumpay na school event kung saan pareho silang nagtatrabaho bilang organizers, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng mas malalim. Rhea, alam mo matagal ko nang gustong sabihin to sa'yo, sabi ni Marcus habang naglalakad sila pa uwi. Rhea, mahal kita. Alam kong mahirap paniwalaan pero simula pa noong unang beses kitang makita sa library, alam kong ikaw na. Nagulat si Rhea sa sinabi ni Marcus. Ngunit ramdam din niya ang parehong damdamin. Marcus, mahal din kita. Hindi ko alam kung paano pero simula nang makilala kita, naramdaman kong espesyal ka sa akin. Simula noon naging magkasintahan sina Rhea at Marcus. Sa loob ng ilang taon, napanatili nilang sekreto ang kanilang relasyon. Nakikita sila sa mga tagong lugar sa eskwelahan, nag-uusap sa telepono ng patago at naglalakad sa mga parke tuwing weekend na para bang magkaibigan lamang sa paningin ng iba. Sa kabila ng lahat, masaya at kontento sila sa kanilang relasyon. Pareho nilang ipinangako sa isa't isa na kahit na anong mangyari, hindi sila maghihiwalay. Ang kanilang pagmamahalan ang naging sandigan nila sa gitna ng mga pagsubok at hirap ng kabataan. Ngunit sa likod ng kanilang kasiyahan, may takot at pangamba si Rhea. Alam niyang darating ang panahon na kailangan nilang harapin ang katotohanan at ang posibilidad na matuklasan ng kanyang mga magulang ang kanilang relasyon. Ngunit sa bawat araw na kasama niya si Marcus, pinipilit niyang kalimutan ang takot at mag-focus sa kasalukuyan. Habang nagbabalik tanaw si Rhea, lalong nararamdaman niya ang sakit ng pagkawala ni Marcus. Ang mga alaala ng kanilang pagmamahalan ang nagsilbing patunay na minsan siyang naging masaya at ang pagkawala nito ang nagdulot ng malaking sugat sa kanyang puso. Naging masaya ang pagsasama ni Rhea at Marcus hanggang sa tumuntong sila sa kolehiyo. Sa bawat taon, lalong tumibay ang kanilang pagmamahalan. Nang makapagtapos sila, napagpasya na nilang sabihin kina Jessa at Manuel ang kanilang relasyon. Isang gabi pagkatapos ng kanilang graduation ceremony, nagtipon sila sa bahay ni Rhea. May gusto po sana kaming sabihin ni Marcus sa inyo. Panimula ni Rhea habang hawak ang kamay ng kasintahan. Ano yun anak? Tanong ni Manuel na bakas ang pagtataka sa muka. Matagal na po kaming magkasintahan ni Marcus. Mula pa po noong high school pero itinago po namin sa inyo dahil natatakot po kami sa magiging reaksyon nyo. Paliwanag ni Rhea. Biglan nanlaki ang mga mata ni Jessa at Manuel. Ano? Batagal yun ang tinatago to sa amin? Galit na tanong ni Jessa. Opo pero mahal na mahal ko po si Rhea. Gusto ko po siyang paksalan. Matatag na sabi ni Marcus. Ngunit sa halip na suporta, nakatanggap sila ng matinding galit mula sa mga magulang ni Rhea at pagkapahiya. Hindi maaari. Hindi namin mapapayagan ito. Sigaw ni Manuel. Nagmula sa prominenteng pamilya si Rhea. Masyadong maliwanag ang kinabukasan niya para pakasalan ka lang niya. Di ba janitor lang yung tatay mo? Ano sa tingin mo, papayag kami na si Rhea yung bubuhay sa inyo? Hindi pwede. Dapat ang pakasalan ni Rhea ay yung lalaking kalibel niya. Mama, Papa, mahal ko si Marcus at siya lang ang gusto kong makasama. Pakikiusap ni Rhea habang umiiyak. Pagkalipas ng ilang buwan, nakatanggap ng liham si Rhea mula kay Marcus. At nagulat siya sa sinabi nito. Rhea, patawarin mo ko. Kailangan kitang iwan, sana maunawaan mo ang desisyon ko. Niyanig ng liham na ito ang mundo ni Rhea. Hindi siya makapaniwala na basta na lamang siyang iiwan ni Marcus nang walang paliwanag. Ilang taon pa ang lumipas, hindi pa rin matanggap ni Rhea ang nangyari. Isang araw nakasalubong niya si David, isa sa mga matalik na kaibigan ni Marcus. David, kumusta? Matagal na tayong hindi nakikita ah. Alam mo ba kung nasaan si Marcus? Tanong ni Rhea, umaasang makakakuha ng sagot. Rhea, panimula ni David na bahagyang may lungkot sa kanyang muka. May kailangan kang malaman. Sabi ni David na halatang nag-aalangan. Nagkasakit ang tatay ni Marcus noon. Malubhang kalagayan at kailangan ng malaking pera para sa pagpapagamot. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Rhea na may halong kaba. Nalaman ko kasi kinuwento sa akin ni Marcus na nagkaroon sila ng deal ng mga magulang mo. Sa usapan nila, ang mga magulang mo magpapagamot sa tatay ni Marcus kapalit ng pag-iwan niya sa'yo. Paliwanag ni David na may lungkot sa mata. Hindi makapaniwala si Rhea sa narinig. Paano nila nagawa yun sa akin? Paano nila nagawang pilitin si Marcus na iwan ako? Umiiyak si Rhea
habang iniisip ang sakripisyong ginawa ni Marcos para sa kanyang pamilya. Rhea, ako na ang humihingi ng tawad. Alam kong mahal ka ni Marcos pero ginawa niya yun dahil wala na siyang ibang pagpipilian. Alam mo naman na panganay siya sa magkakapatid at siya lang ang inaasahan ng mga magulang niya. Dagdag pa ni David. Nang malaman ito ni Rhea, agad niyang hinanap si Marcos. Ngunit hindi niya na ito nahagilap. Simula noon hindi na kinausap ni Rhea ang kanyang mga magulang. Ang sakit ng pagkakanulo at pag-iwan ng taong pinakamamahal niya ay nag-iwan ng malaking sugat sa kanyang puso. Sugat na hanggang ngayon ay hindi pa rin naghihilom. Matapos ang mainit na diskusyon sa pagitan ni Rhea at ng kanyang mga magulang, hindi na nakayanan ni Rhea ang sakit at galit. Tumayo siya mula sa sofa at nagmamadaling lumabas ng bahay, habang patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Rhea, sandali lang! Sigaw ni Alex habang sinusubukang habulin ng kanyang kapatid. Ngunit mabilis na naglakad si Rhea, halos tumatakbo, upang makalayo sa bahay na puno ng mga alaala ng sakit at pagkakanulo. Hindi niya naalintana ang mga sigaw ni Alex sa kanyang likuran. Rhea, mag-usap naman tayo, please bumalik ka! Pagsusumamo ng kapatid niya, ngunit hindi na lumingon si Rhea. Habang naglalakad si Rhea sa malamig na kalye, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang mga damdamin. Ang bawat takbang ay tila ba nagpapalayo sa kanya sa mga alaala ng kanyang pagkabata. Ngunit naroon pa rin ang kirot sa kanyang puso. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, tila nalimutan ni Rhea ang kalagayan ng kanyang mga magulang. Ang tanging nasa isip niya ay ang sakit nang muling bumalot sa kanyang puso matapos makita ang mga taong nagdulot ng malaking sugat sa kanyang buhay. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad, natagpuan ni Rhea ang isang parke at naupo sa isang bangko. Pilit niyang pinapakalma ang sarili, ngunit patuloy pa rin ang pag-agos ng kanyang mga luha. Ano nang gagawin ko ngayon? Tanong ni Rhea sa sarili habang tumititig sa mga bituin sa langit. Habang patuloy siyang umiiyak, naramdaman niyang may tumabi sa kanya. Nang lingunin niya, nakita niya si Alex na humihingal at halatang pagod sa paghabol sa kanya. Rhea, nandito ka pala, sabi ni Alex habang naupo sa tabi ng kanyang kapatid. Alam mo Ate Rhea, alam kong mahirap pero kailangan nating harapin ito. Hindi natin pwedeng takasan na lang ito palagi. Alex, hindi man naiintindihan, sobrang sakit eh. Sagot ni Rhea habang pilit na pinipigil ang kanyang mga luha. Naiintindihan ko Ate Rhea pero mahal ka pa rin naman nila mama at papa. Hindi rin sila perpekto pero gusto nilang magkaayos tayo. Sabi ni Alex na may halong pag-aalala. Pero paano? Paano ko sila mapapatawad kung hindi pa ako handa? Tanong ni Rhea habang nakatingin sa kanyang kapatid. Sa tamang panahon Ate Rhea. Walang madaling paraan pero nandito ako para sa iyo. Hindi kita iiwan. Sagot ni Alex habang hawak ang kamay ni Rhea. Sa gabing iyon, habang nakaupo sila sa parke, naramdaman ni Rhea ang kaunting ginhawa sa presensya ng kanyang kapatid. Alam niyang mahaba pa ang kanyang pagdaraanan, ngunit sa pagkakataong iyon, naramdaman niya ang suporta at pagmamahal ni Alex. Bagamat puno ng tanong at pagdududa, nagdesisyon si Rhea na subukan ng maghilom. Alam niyang hindi magiging madali ang proseso, ngunit sa tulong ng kanyang kapatid, may pag-asa siyang muling mabuo ang kanyang pagkatao at makahanap ng tunay na kapayapaan. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan sa parke, nagdesisyon si Rhea na bumalik sa bahay ng kanilang mga magulang. Masama man ang loob, kailangan niyang magpaalam ng maayos. Pagdating sa bahay, binuksan niya ang pinto at nakita ang kanyang mga magulang na nakaupo pa rin sa sala. Bakas ang pag-aalala sa kanilang mga muka. Tumayo si Jessa at Manuel nang makita si Rhea. Rhea anak, simula ni Jessa, ngunit agad siyang pinutol ni Rhea. Mama, Papa, humihingi ako ng tawad kung nasaktan ko kayo pero hindi ko pa kayang makipag-usap ng maayos. Masakit pa rin para sa akin ang lahat. Sabi ni Rhea habang pinipilit na maging kalmado. Rhea, naiintindihan namin. Sana'y mabigyan mo pa kami ng pagkakataong makabawi. Sagot ni Manuel na halatang nahihirapan ding makita ang kalagayan ng kanyang anak. Pero kailangan ko nang umuwi sa Pilipinas. Kailangan kong magpagaling at mag-isip. Sana'y maunawaan ninyo. Sabi ni Rhea habang nakatingin sa kanilang mga magulang. Napaiyak si Jessa ngunit tumango. Mahal ka namin Rhea. Pag-iingat ka sa pag-uwi mo. Matapos magpaalam, dumiretso na si Rhea sa kanyang kwarto upang kunin ang kanyang mga gamit. Ramdam ang bigat ng bawat hakbang, ngunit alam niyang ito ang tamang desisyon para sa kanyang kapayapaan.
Pagkatapos niyang mag-impake, tumingin siya sa paligid ng kwarto at pumikit sandali. Inaalala ang magagandang alaala ng kanyang kabataan. Sa gabi ngayon, dumiretso na si Rhea sa airport. Habang nasa loob ng taxi, ramdam niya ang kalungkutan at pag-asa. Alam niyang mahirap ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas, ngunit umaasa siyang sa paglayo, masusumpungan niya ang tunay na kapayapaan at muling mabubuo ang kanyang puso. Pagdating sa airport, mabilis niyang inayos ang kanyang mga papeles at naghanda sa kanyang pag-alis. Habang naghihintay ng boarding, tumingin siya sa paligid at napagtantong ito na ang simula ng panibagong kabanata sa kanyang buhay. Sa bawat takbang patungo sa eroplano, ramdam ni Rhea ang bigat ng kanyang pasya. Ngunit naroon din ang pag-asa na sa bawat paglayo, mas lalapit siya sa kanyang sariling kagalingan. Habang tumatagal ang biyahe pabalik sa Pilipinas, iniwan niya sa Amerika ang mga alaala ng sakit at hinanakit, dalang pag-asa ng bagong simula at mas maliwanag na kinabukasan. Pagdating ni Rhea sa opisina kinabukasan, nagulat ang kanyang mga empleyado sa kanyang maagang pag-uwi mula sa Amerika. "Ma'am Rhea, parang ang aga niyo po yatang nakabalik," sabi ni Karen na halatang nagulat. Oo Karen, may mga kailangan lang akong ayusin dito. Huwag kayong mag-alala, maayos naman ako," sagot ni Rhea habang pilit na umingiti. Habang naglalakad siya papunta sa kanyang opisina, naramdaman ni Rhea ang mga mata ng kanyang mga empleyado na nakamasid sa kanya. Puno ng pag-aalala at pagtataka. Pagpasok sa kanyang opisina, agad niyang isinara ang pinto at huminga ng malalim. Kailangan niyang magpakatatag sa kabila ng bigat ng kanyang nararamdaman. Maya-maya pa, kumatok si Angela at pumasok sa kanyang opisina. "Ma'am Rhea, may gusto lang po sanang itanong ang team. Kumusta po kayo? Maayos po bang lahat sa Amerika?" "Maayos lang Angela. Huwag kayong mag-alala. Kailangan lang talagang bumalik agad," sagot ni Rhea habang pinipilit itago ang lungkot sa kanyang mga mata. Ma'am, kung kailangan niyo po ng tulong o kung may gusto po kayong pag-usapan, nandito lang po kami ha," sabi ni Angela na may halong pag-aalala. "Salamat Angela. Na-appreciate ko ang inyong concern pero okay lang talaga ako. Sige na, balik na tayo sa trabaho," sabi ni Rhea na pilit nang umingiti. Habang patuloy ang kanyang araw sa opisina, pilit na itinatago ni Rhea ang kanyang tunay na nararamdaman. Abala siya sa mga meeting at papeles, ngunit sa kabila ng kanyang pagiging busy, hindi niya maiwasang maalala ang mga nangyari sa Amerika. Sa bawat takbang at kilos ni Rhea, ramdam niya ang bigat ng kanyang puso. Sa mga sumunod na linggo, ilang beses na nakatanggap si Rhea ng mga tawag mula sa Amerika. Araw-araw, tumutunog ang kanyang telepono at bawat beses kitang-kita sa screen ang pangalan ng kanyang kapatid na si Alex. Ngunit sa halip na sagutin ang mga tawag, pinili ni Rhea na hindi ito pansinin. "Hindi ko kayang harapin to ngayon," bulong niya sa sarili habang pinipindot ang decline button sa kanyang telepono. Bawat gabi nagsimulang magtungo si Rhea sa kanyang kusina at binubuksan ang isang bote ng alak. Sa bawat lagok, nararamdaman niyang pansamantalang nawawala ang bigat ng kanyang mga alalahanin. Ngunit alam din niyang hindi ito ang tamang desisyon. Isang gabi habang nasa kalagitnaan ng pag-inom, biglang nag-ring muli ang telepono ni Rhea. Kita niya ang pangalan ni Alex sa screen. Ngunit tulad ng dati, binaliwala niya ito. Inilapag niya ang telepono sa mesa at muling tinungga ang alak. Sa kalagitnaan ng kanyang kalasingan, bumalik sa kanyang isipan ng mga alaala ng kanilang pamilya. Ang mga masasayang sandali noong bata pa siya. Ang mga tawanan at halakhakan. Ang mga pangako ng pagmamahalan. Ngunit kasabay nito, bumalik din ang sakit ng pagkakanulo at ang pagkawala ni Marcos. Nang hindi na makayanan, bumagsak si Rhea sa sahig, hawak ang bote ng alak at umiyak ng todo. "Bakit kailangan mangyari ito? Bakit ako? Bakit sila pa?" Paulit-ulit niyang tanong sa sarili habang nararamdaman ang sakit ng kanyang mga sugat. Sa kanyang pagluwa, narinig niya ang pagring muli ng kanyang telepono. Sa pagkakataong iyon, hindi niya na binaliwala. Kinuha niya ang telepono at tinignan ang mensahe mula sa kapatid niyang si Alex. "Rhea, kailangan ka namin dito. Si Mama at Papa ay lumalala na. Please, kausapin mo kami." Habang binabasa ang mensahe, naramdaman ni Rhea ang kirot sa kanyang puso. Alam niyang hindi niya pwedeng takasan ang katotohanan magpakailanman. Kailangan niyang harapin ang kanyang mga takot at ang mga sugat na iniwan ng nakaraan. Huminga siya ng malalim at nagdesisyong tawagan si Alex. "Alex, pasensya na ha. Hindi ko alam kung kaya ko pa, pero susubukan kong bumalik," sabi ni Rhea habang pinipilit na magpakatatag. "Maraming salamat ate.
Alam kong mahirap pero nandito lang ako para sa'yo. Mag-ingat ka. Sagot ni Alex na may halong pag-asa sa boses. Sa gabi ngayon, inilapag ni Rhea ang bote ng alak at nagpasya na simula ng proseso ng paghilom. Habang hinihintay ni Rhea ang araw ng kanyang pagbabalik sa Amerika, ipinagpatuloy niya ang kanyang trabaho sa kumpanya. Sa kabila ng mga alalahanin at sakit na nararamdaman, pinilit niyang gampanan ang kanyang mga tungkulin. Isang araw habang abala si Rhea sa kanyang opisina, kumatok ang sekretarya niyang si Karen. Ma'am Rhea, may gusto po sana akong ipakilala sa inyo, sabi ni Karen habang pumapasok. Sige Karen, sino ba yon? Tanong ni Rhea habang nag-aayos ng mga papeles sa kanyang mesa. Ma'am, ito nga po pala si Mang Tomas. Ang bago po nating janitor, siya po ang papalit kay Mang Ben na nagretiro na. Pagpapakilala ni Karen. Pumasok si Mang Tomas, isang matandang lalaki na nasa 60 na ang edad. May maamong muka at pamilyar na aura. Magandang araw po Ma'am Rhea. Bati ni Mang Tomas habang bahagyang yumuyuko. Magandang araw rin po Mang Tomas. Welcome po sa R&R Enterprise. Sagot ni Rhea na may ngiti sa labi. Habang nag-uusap sila, naramdaman ni Rhea ang isang kakaibang ginhawa sa presensya ni Mang Tomas. Hindi niya may paliwanag ngunit tila ba may pamilyar na koneksyon sa pagitan nila. Mang Tomas, ilang taon na po kayong nagtatrabaho bilang janitor? Tanong ni Rhea. Mahigit 30 taon na rin po ma'am. Marami na po akong napagtrabahuan pero laging magaan ang loob ko sa mga lugar na pinagsisilbahan ko. Sagot ni Mang Tomas na may malumanay na boses. Ang tagal na po pala. Salamat po sa inyong serbisyo. Sagot ni Rhea habang tinitignan ang maamong mukha ni Mang Tomas. Ma'am, kung may kailangan po kayo, nandito lang po ako para tumulong. Sabi ng matanda. Salamat po ulit. Malaking bagay po ang inyong tulong. Tugon ni Rhea na may halong pasasalamat. Habang lumilipas ang mga araw, naging malapit si Rhea kay Mang Tomas. Madalas silang nagkikwentuhan tuwing break time at nararamdaman ni Rhea ang kaunting ginhawa sa presensya ng matanda. Ang kanilang simpleng usapan at mga kwento ay nagsilbing pahinga para kay Rhea mula sa mga alalahanin at bigat ng kanyang nararamdaman. Isang hapon, 2 araw bago ang pagbalik ni Rhea sa Amerika, muling nagkita sina Rhea at Mang Tomas sa opisina. Habang nagkakape, napansin ni Rhea ang isang pamilyar na kwintas na suot ni Mang Tomas. Mang Tomas, saan niyo po nakuha ang kwintas na yan? Tanong ni Rhea na bakas ang pagtataka sa muka. Ito po ba? Bigay po ito ng anak kong si Marcus. Mahal na mahal niya nga ang kwintas na ito eh. Sagot ni Mang Tomas habang hinahaplos ang kwintas. Nabigla si Rhea sa narinig. Si Marcus? Anak niyo po si Marcus? Tanong niya na may halong pag-aalala at pag-asa. Nagkataon kasi na hindi nakilala ni Rhea ang tatay ni Marcus noong sila pa dahil nasa malayo ito nagtatrabaho kaya hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap at magkita sa personal. Opo Ma'am Rhea, kilala niyo po ba ang anak ko? Tanong ni Mang Tomas na halatang nagtataka. Hindi napigilan ni Rhea ang pagluha. Si Marcus po ang pinakaminamahal ko buong buhay ko. Pero nawala siya dahil sa mga pangyayari noon. Paliwanag ni Rhea habang umiiyak. Lumapit si Mang Tomas kay Rhea at tinawakan ang kanyang kamay. Ma'am Rhea, ikaw pala si Rhea, ang babaeng kinikwento ng anak ko. Huwag po kayong mag-alala. Nandito pa rin si Marcus, nagtatrabaho siya ngayon bilang magsasaka sa probinsya namin. Nasaan po siya ngayon? Kailangan ko po siyang makita. Pakiusap ni Rhea na puno ng pag-asa. Ma'am, nandito lang po siya sa probinsya namin. Sasamahan po kita kung gusto niyo pong makita siya. Alok ni Mang Tomas. Hindi na nag-aksaya ng oras si Rhea. Agad niyang inayos ang kanyang mga gamit at nagpasya na sumama kay Mang Tomas upang makita muli si Marcus. Sa bawat sandali ng kanilang paglalakbay, nararamdaman ni Rhea ang pag-asa at pananabik na sa wakas ay magkikita silang muli. Pagdating nila sa probinsya, agad silang nagtungo sa lugar kung saan nagtatrabaho si Marcus. Habang papalapit sila sa bukid, nakita ni Rhea ang isang pamilyar na muka na nagtatrabaho sa gitna ng mga tanim. Marcus! Sigaw ni Rhea habang tumatakbo papalapit sa kanya. Nang marinig ni Marcus ang kanyang pangalan, tumigil siya sa ginagawa at tumingin sa direksyon ni Rhea. Nagulat siya sa nakita at hindi makapaniwala. Rhea? Nagyakap silang dalawa at sa mga sandaling iyon, naramdaman nilang muli ang init ng kanilang pagmamahalan. Marcus, patawad kung nawala ako. Pero nandito na ako ngayon, sabi ni Rhea habang umiiyak. Rhea, ikaw ba talaga yan? Hindi kita nakalimutan,
Sagot ni Marcus na puno ng emosyon. Pagkatapos ng kanilang mainit na yakap, agad na tinanong ni Rhea si Marcus, puno ng pag-aalala at takot. Marcus, may kasintahan ka na ba ngayon? Ngumiti si Marcus at tinawakan ng mga kamay ni Rhea. Wala, Rhea. Ikaw lang ang tanging babae na minahal ko. Hindi ko na kayang magmahal ng iba. Lalong bumuhos ang luha ni Rhea sa narinig. Marcus, mahal na mahal kita. Hindi ko alam kung paano ko nalagpasan ng mga nakaraang taon na wala ka. Mahal din kita, Rhea. Hindi ko rin alam kung paano ako nagpatuloy pero alam kong ikaw pa rin ang nasa puso ko. Sagot ni Marcus habang pinapahid ang mga luha ni Rhea. Hindi matigil sa pag-iyak si Rhea. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha niya ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa kaligayahan at pag-asa. Marcus, patawarin mo ako kung hindi kita natagpuan agad. Pero ngayon nandito na ako, hindi na kita papakawalan. Rhea, hindi kita kailanman sinisi. Ang mahalaga ay nandito ka na ngayon. Sabi ni Marcus habang niyayakap si Rhea ng mahigpit. Pagkatapos ng kanilang muling pagkikita, naupo sina Rhea at Marcus sa ilalim ng isang puno sa bukid. Hinawakan ni Marcus ang mga kamay ni Rhea at nagsimula siyang magkwento ng lahat ng nangyari. Rhea, kailangan mong malaman ng lahat. Panimula ni Marcus habang tinitignan ng mga mata ni Rhea. Noong nagkasakit ng malala si Papa, hindi ko alam ang gagawin ko. Walang-wala kami, kailangan namin ng pera para sa kanyang pagpapagamot. Lumapit ako sa mga magulang mo para humingi ng tulong. Naluwa si Rhea habang nakikinig. Alaman niya kung ano ang ginawa ng mga magulang niya, pero gusto niyang marinig ito sa mismong bibig ni Marcus. At ano ang ginawa nila? Sinabi nila na tutulungan nila kami, Rhea. Pero may kapalit, kailangan kitang iwan. Patuloy ni Marcus habang pilit na pinipigil ang pag-iyak. Wala akong magawa, Rhea. Mahal na mahal kita pero kailangan kong gawin yun para kay Papa. Marcus, bakit hindi mo yun sinabi sa akin? Sana'y nalaman ko. Sana'y natulungan pa kita at sana'y hindi pa huli ang lahat. Sabi ni Rhea habang patuloy ang pagluha. Hindi ko magawa, Rhea. Alam kong masasaktan ka pero hindi ko rin naman kayang mawala si Papa. Kaya ginawa ko ang pinakamahirap na desisyon sa buhay ko. Iniwan kita at pinilit kalimutan ng lahat. Sabi ni Marcus na puno ng kalungkutan. At paano ka naman nakapagpatuloy pagkatapos nun? Tanong ni Rhea, puno ng sakit ang boses. Mahirap, Rhea. Araw-araw iniisip kita. Walang araw na hindi kita naaalala. Bumalik ako sa probinsya at nagsimulang magsaka. Sinubukan kong kalimutan ang sakit pero hindi ko magawa. Ikaw pa rin ang nasa puso ko. Paliwanag ni Marcus habang pinapahid ang mga luha sa kanyang pisngi. Marcus, hindi mo alam kung gaano kasakit para sa akin na nawala ka pero ngayon, mas naiintindihan ko na ang lahat. Salamat at pinaalam mo sa akin. Sabi ni Rhea habang yakap-yakap si Marcus. Mahal kita, Rhea, at kahit anong mangyari, mahal pa rin kita. Sana'y mapatawad mo ko. Sabi ni Marcus habang niyayakap ng mahigpit si Rhea. Mahal din kita, Marcus, at ngayon, handa akong magsimula tayo muli. Sagot ni Rhea. Sa gabi ngayon, habang nakaupo sila sa ilalim ng mga bituin, naramdaman ni Rhea ang tunay na kapayapaan sa kanyang puso. Alam niyang mahaba pa ang kanilang pagdaraanan, ngunit sa piling ni Marcus, naramdaman niya ang lakas at pag-asa na magsimula ng panibagong buhay na puno ng pagmamahalan. Matapos mag-usap sina Rhea at Marcus, nagdesisyon si Rhea na isama si Marcus pabalik sa Amerika upang makausap ang kanyang mga magulang. Alam niyang kailangan nilang harapin ang kanilang nakaraan upang tuluyan ng maghilom ang kanilang mga sugat. Sa kanilang pagdating sa Amerika, agad silang nagtungo sa bahay ni Jessa at Manuel. Nang marinig ng mga magulang ni Rhea ang pagbabalik niya, agad silang lumabas upang salubungin siya. Rhea, anak, sabi ni Jessa habang tumatakbo papalapit. Ngunit natigilan siya nang makita si Marcus sa tabi ni Rhea. Marcus? Mama, Papa, kailangan nating mag-usap. Seryosong sabi ni Rhea. Sa loob ng bahay, naupo silang lahat sa sala. Napansin ni Rhea ang kaba sa mukha ng kanyang mga magulang. Rhea, Marcus, patawarin niyo kami. Agad na sabi ni Manuel. Alam naming mali ang ginawa namin noon pero ginawa namin yun dahil iniisip namin yun ang makakabuti. Tumango si Marcus at ngumiti ng bahagya. Tito Manuel, Tita Jessa, naiintindihan ko po. Mahirap ang naging sitwasyon noon at alam kong ginawa niyo yun dahil mahal niyo po si Rhea. Pinapatawad ko na po kayo.
Napaluwa si Jessa at Manuel sa narinig. Salamat Marcos. Hindi mo alam kung gaano kabigat sa amin ang nagawa naming iyon. Salamat at pinatawad mo kami. Sabi ni Jessa habang umahawak sa kamay ni Marcos. Naintindihan ko po at nagpapasalamat din po ako sa inyo. Dahil po sa tulong nyo gumaling si Papa. Di ko na alam kung ano ang mangyayari kung hindi nyo siya tinulungan. Dagdag ni Marcos. Naging maayos ang pag-uusap nila. Naramdaman ni Rhea ang kaunting kaginawaan sa kanyang puso. Alam niyang hindi madali ang lahat ng pinagdaanan nila, ngunit sa wakas, natagpuan nila ang kapatawaran at pagkakaayos. Sa gabi ngayon, nagkaroon ng simpleng salo-salo ang kanilang pamilya. Sa bawat tawanan at kwentuhan, naramdaman ni Rhea ang unti-unting paghilom ng kanyang mga sugat. Sa piling ng kanyang pamilya at ng lalaking mahal niya, natagpuan ni Rhea ang tunay na kapayapaan at kaligayahan. Marcos, salamat at nandito ka. Bulong ni Rhea habang magkasama sila sa labas, tinitignan ng mga bituin. Walang anuman Rhea. Ang mahalaga ay magkasama na tayong muli at sa wakas, nagkaayos na tayo sa lahat. Sagot ni Marcos habang niyayakap si Rhea ng mahigpit. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Rhea ang pagbabago sa kanilang pamilya. Ang mga tensyon at sakit ng nakaraan ay unti-unting nawawala at ang bawat isa ay nagpakita ng senseridad at pagmamahal. Isang umaga habang nagkakape sa veranda, kasama ang kanyang mga magulang, naramdaman ni Rhea ang isang kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Mama, Papa, salamat sa pag-unawa at paghingi ng tawad. Ramdam ko po ang inyong senseridad, sabi ni Rhea habang nakangiti. Anak, mahal na mahal ka namin. Alam naming nagkamali kami pero gagawin namin ang lahat para maitama iyon. Sagot ni Jessa habang hawak ang kamay ni Rhea. Tama ang mama mo, Rhea. Patawarin mo kami sa lahat ng sakit na naidulot namin. Ang akala namin sa ganung paraan ka magiging masaya pero alam namin ngayon na nagkakamali kami. Dagdag pa ni Manuel. Ngumiti si Rhea at tumingin sa kalangitan. Patawad na rin mama, papa. Mahal ko rin po kayo at masaya akong magkasama tayong muli. Sa mga oras na iyon, naramdaman ni Rhea ang tunay na kapayapaan. Alam niyang mahaba pa ang kanilang paglalakbay, ngunit sa wakas natagpuan niya ang kanyang tahanan sa piling ng kanyang pamilya at lalaking mahal niya. Sa kabutihan ng Diyos, unti-unti ring gumaling at umayos ang kalagayan nila Jessa at Manuel. Na-confine sila sa ospital ng halos 2 linggo, ngunit nakalabas din agad dahil sa pag-aalaga ni Rhea at ng kanyang fiancé na si Marcos. Kapag busy si Rhea at umuwi sa Pilipinas, nagpapaiwan si Marcos sa ibang bansa upang siya ang mag-alaga kila Manuel at Jessa. Nang dahil sa ganitong mga pagkakataon, lubos pang nakilala ng mag-asawa si Marcos. Nalaman nila na napakabuting tao ni Marcos at masaya sila dahil pinaglaban nilang dalawa ni Rhea ang kanilang pagmamahalan. Matapos nga ang kanilang pagkakasundo at paghilom ng mga sugat ng nakaraan, nagsimula ng bagong buhay sina Rhea at Marcos. Napagpasya nilang magpakasal at umuwi sa Pilipinas. Pagbalik nila sa Pilipinas, doon na rin nila tinayo ang kanilang bagong tahanan. Hindi man ito sobrang laki o sobrang engrande, katulad ng kinasanayan ni Rhea, pero malayong malayo ito. Sa lungkot na kanyang nararamdaman sa tuwing nag-iisa siya sa kanyang malaking tahanan noon. Ang pagmamahal at tiwala sa isa't isa ay naging pundasyon ng kanilang pamilya. Hindi nagtagal, biniyayaan sila ng mga anak. Ang naging panganay nilang anak ay pinangalanan nilang Ana. Si Ana ay isang masayahin at matalinong bata. At si Leo, ang kanilang pangalawang anak ay mapagmahal at puno ng enerhiya. Si Mia ang pangatlo, ang bunso ay laging nagpapasaya sa kanilang pamilya at sa kanyang kakulitan at tawanan. Ang kanilang tahanan ay laging puno ng halakhak at saya. Sa bawat araw, nararamdaman ni Rhea ang tunay na kaligayahan na matagal niya nang hinahanap. Naging masaya at buo ang kanilang pamilya at sa bawat miyembro nito ay nagmamahalan at nag-aalaga sa isa't isa. Nang tumungtong na sa tamang edad ang kanilang mga anak, sinigurado nila na matututo ito ng mga tamang aral, mga leksyon sa buhay na kanilang natutunan dahil sa kanilang mga pinagdaanan. Hanggang sa isang gabi, habang tinitignan nila Marcos at Rhea ang kanilang 3 mga anak na mahimbing na natutulog, sobra silang naging proud sa kanilang mga sarili dahil pinaglaban nila ang kanilang pagmamahalan at sa bawat araw na lumilipas, naging mas matatag at mas masaya ang kanilang pamilya. Ang kanilang tahanan ay nagsilbing pugad ng pagmamahal, kasiyahan at pag-asa. Natagpuan ni Rhea ang kanyang tunay na kapayapaan
sa piling ni Marcus at ng kanilang mga anak. Para sa kanya, sobrang worth it na naghintay siya ng mahigit 8 taon para sa pagbabalik ni Marcus sa kanyang buhay. At sa wakas, nahanap niya ang kanyang tahanan at kaligayahan na matagal niya nang hinahanap at hindi na ibigay ng mga material na bagay ng mundong ito sa kanya.